Ano yung timeline ng pagkamatay ni Christine? 20 years ago, nanganak siya 3 to 4 months bago siya pinatay. Tinanong ni Danica si Moises kung ano ang plano niya pagkatapos ng lahat, na agad namang sinabi ng binata na sa tagal niyang nagtatago, pagkatapos ng lahat ay babawi muna siya sa pamilya niya, mag-aaral muna gaya ng dati na working student pa rin. Sabay tinanong niya kung ano ding plano ni Danica. Sinaad ng dalaga na yun din ang gagawin niya, babawi din siya sa papa niya, na lahat ng sakit sa ulo na binigay niya sa kanya ay tatapatan niya ng mga good memories dahil pinahirapan pa niya ang papa niya para lang makapaghiganti. Kinuwento naman ni Moises na hindi din sila okay ng tatay niya noon dahil lagi siyang binubulyawan lalo na kapag lasing, pero na-realize din niya na dahil yun sa galit sa puso niya sa mismong sarili niya, kaya dati ay lagi niyang pinagtutulakan yung sarili niya sa kanya dahil iniisip niya na kapag naging proud siya sa kanya ay mapapalitan ng pagmamahal yung galit sa puso niya. Nang sakto namang lumabas si Mang Estong, kaya narinig niya yung usapan nila. Agad namang sinabi ni Danica na nangyari na ang bagay na yun. Dahil naman sa narinig ni Agent Anthony si Agent Manny na si Mercedes ang kausap niya sa cellphone, ay palihim siyang naghalungkat sa mga files kung saan nakita niya yung record ni Christine na naka-indicate doon na nanganak ang dalaga bago siya pinatay, kaya agad niya itong kinuhanan ng larawan. Sinaad naman ni Moises kay Danica na hindi niya mapapalitan si Christine sa puso ni Mang Estong dahil hindi siya tunay na anak. Agad namang tinanong ng dalaga kung sino ang tatay niya, na sinabihan siya ni Moises na hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin niya alam at wala siyang balak alamin. Giniit pa ni Moises na wala pa siyang nakikitang tao na pwede niyang mahalin at ituturing na parang tunay niyang ama kundi si Mang Estong. Agad namang lumapit si Mang Estong at sinabi niyang sana naabutan niya si Christine, sabay niyakap niya si Moises. Pinatawag naman ni Jaime si Mercedes kung saan tinanong niya kung mananatili siya sa side niya dahil alam niyang mananatili si Justine sa side niya, na agad namang natahimik si Mercedes, sabay tinanong niya kung kailangan ba talagang umabot sa ganun. Pinaliwanag ni Jaime na pareho silang mahirap tanggapin na magagawa yun ni Rafael sa pamilya nila, pero kapag mas maaga nilang tatanggapin ay mas makakatulong sa kanila dahil kailangan nilang magplano kung ano ang mga susunod nilang hakbang. Sinubukang kumbinsihin ni Mercedes na pwede pang magbagong lahat at alam niyang sa lahat ng tao ay kay Jaime lang talaga nakikinig ang asawa niya, pero sinabihan siya ng matanda na hindi na yon maayos, kaya kailangan niyang mamili kung siya at si Justine o si Rafael, kaya napaiyak si Mercedes sa mga sandaling yan. Dahil naman sa nalaman ni Agent Anthony ay itatawag niya kay Rafael ang natuklasan niya na nanganak si Christine, kaya nagulat si Rafael na agad niyang tatanungin kung anong timeline yung pagkamatay ni Christine, na agad pinaliwanag ni Agent Anthony na pinatay siya 3 to 4 months after siya manganak. Mapagdudugtong-dugtong ni Rafael ang mga pangyayari na nung araw na nahuli sila ni Mercedes, kung saan yun din yung araw na nakipaghiwalay si Christine sa kanya, na hindi inamin ng dalaga na dinadala niya ang kanilang anak. Mag-uumpisa na si Rafael na maghahanap at aalamin niya kung buhay pa ang bata at kung asaan ang anak niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po natin subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.